Worth it ba? Worth it ba, Romeo Acop, yung pinaggagawa mo nung buhay ka pa? Nadala mo ba sa hukay ngayon ang lahat ng iyong ninakaw? Yan talaga ang naging pahayag, mga kababayan, ni Dr. Loren Badoy nung nalaman niya na pumanaw na ang kanyang oppressor, mga kababayan, si Romeo Acop. Kung inyong matatandaan, etong sina Acop, mga kababayan, ang nagpakulong, mga kababayan, kina Ka Eric at Dr. Loren Badoy nang walang due process, ha. Pinakulong sila, mga kababayan, nang walang dahilan. Dahil lamang sa pagtatanong nila, mga kababayan, na totoo ba na gumastos ng 1.8 billion pesos itong si Tambaloslos. Ginipit sila ni Ka Eric, mga kababayan, at nagresulta pa yon ng pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Etong sina Acop, mga kababayan, ang nasa likod nito. The same person, mga kababayan, si Acop, ang nagsabing sentro ng sindikato daw ang dating Pangulong Duterte at nabudol daw ang mga tao kay Duterte. At siya rin, mga kababayan, ang nagkalat ng mga intriga tungkol kay VP Sara dito sa sinasabing Mary Grace Piatos daw, mga kababayan, na in the first place, non-issue naman, mga kababayan, talaga. Iyan kinuha na ni Satanas, mga kababayan, ang nag-orchestrate niyan. Kaya ngayon, mga kababayan, wala talagang pakikiramay ang maririnig mo kay Dr. Loren Badoy dito sa pagkamatay ni Acop, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. Jade, I want to say something lang about the death of the passing of Ang Romeo Acop. pagkatsugi ni Okay. Acop. It's in line, I guess, with Christmas. Ito lang siguro, mga kababayan, no? Ito lang ang namatay, mga kababayan, na hindi kinaawaan. Sa makatuwid, mga kababayan, lahat ng mga taga-Quadcom siguro, wag lang mangyari, ha. Just in case marami pa ang susunod sa kanila, mga kababayan, at yung grupo ng Bagoong Pilipinas. Hindi malulungkot ang mga tao, kundi magse-celebrate pa ito, mga kababayan. Lalong-lalo na itong kay Acop, mga kababayan. Napigilan ang isang parang diktador, mga kababayan, / oppressor. Dahil currently, mga kababayan, andyan pa rin yan sa Kongreso, eh. Natanggalan na sila ng isang buhaya at demonyo, mga kababayan. Di ba usually, kapag mamatay na isang tao, parang mag-iiba na ang tingin natin. May awa, tsaka kahit papano, makakalimutan na natin ang kanilang mga masasamang ginawa. Pero iba itong si Acop, mga kababayan, eh. Matindi talaga ang pagkamuhi ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Dahil ngayon pa lang, halos nagpapiesta, mga kababayan, ang mga tao sa lalo na sa social media. No, so if you don't mind, no, isang rason kung bakit I had to flee the country was because of Romeo Acop. Isa yan sina Acop, mga kababayan. Maraming ginipit yan. Pati si Tatay Digong, sina Sara, sina Ka Eric, sina Dr. Loren Badoy, sina Attorney Roque, at iba pang makakampi ng mga Duterte. Kasabwat yan, mga kababayan, sa panggigipit. No, then another reason why I experienced, my family and I experienced yung oppression of an illegal detention for no other reason than because we expressed our God-given right to free expression by asking Martin Romualdez, is it true that you spent your allowance for travel is 850 million, and because of that we were illegally detained, and one of that was Romeo Acop. He was the one who moved to cite me and Eric for contempt. Si Acop pala, mga kababayan, ang nag-cite in contempt. Ang kapal ng pagmumukha, no? Ngayon, ikaw na ang kino-contempt, Acop. At panghabang buhay, for eternity, na contempt ka na. No? So, I guess in this holiday season, no, we need to ponder, no? Kasi nakita natin ang Pilipinas nawalan na talaga ng North Star, no, itong mga leaders natin. Supposedly binigyan natin ng napakalaking mga kapangyarihan, pero anong ginawa doon? Ginamit talaga para pagbuhatan tayo ng kamay. Diba? So minsan gusto ko tanungin si Romeo Acop, is it worth it? Is it worth it, Acop? Itong mga ginawa mo. Kaya itong mga mga dapit hapon na sa kanilang buhay na mga politisyan na nanghuhudas pa rin, mga kababayan. Magbago na kayo. Kayo, Abante, Paduano, sino pa bang mga gurang dyan, mga kababayan? Sina Dilima, itong sina Llamas, mga kababayan. Ay nako, i-google na nila ang inyong mga natitirang oras sa bansang ito para magbagong buhay. Tama na. Gusto niyo bang mamatay na kinamumuhian? At parang nagfiesta pa ang sambayanan? Isip-isipin nyo yan. Tingnan nyo ito si Acop ngayon, Walang simpatya ang nakuha, mga kababayan, galing sa sambayanan Pilipino. Ang nakikisimpatya lang sa kanila, itong mga buhaya,
Oh. Diba? Is it worth it yung ginawa mo sa Pilipinas? Worth it ba, Akop? Nadala mo ba lahat yan? Nadala mo ba lahat ang pagkahudas mo? Nadala mo ba lahat ng mga ninakaw mo? Oh, nadala mo ba lahat ang mga ninakaw mo? Oh. Sa tingin nyo mga kababayan, walang kapalit yan. Yung grandstanding nila at panggigipit nila sa mga Duterte mga kababayan. Lalong-lalo na sa pagsabi niya na sentro ng sindikato si Tatay Digong mismo mga kababayan. At yan ang isa sa mga kinuhang ebidensya ng ICC para mag-release ng warrant of arrest mga kababayan laban kay Tatay Digong. Dahil parang sinabi ni mga kababayan ni Akop sa ICC, sindikato, sentro si Duterte, hulihin nyo. Parang ganyan mga kababayan ang nangyari. Worth it ba, Akop? Magkano ang nakuha mo doon? Nadala mo ba ito sa hukay? Sana nga madala mga kababayan niya sa hukay para hindi na mapakinabangan ng sino man dyan. Isama mga kababayan sa kanyang pag-cremate. Diba? So, in this season of love, I guess, no, which is what our life ought Nakikita to na be silang about. satanas. I want all of us to Walang Pasko dito sa mga mga kababayan dito sa grupo ni na BBM. Kahit Pasko nagnanakaw yan, nandurugas yan. Tingnan nyo Christmas season mga kababayan, anong nangyari kay Cabral? Burgor. Sa tingin nyo na walang kinalaman noon mga kababayan yung mga kabangagan? Imposible. Sino makikinabang pagkamatay ni Cabral mga kababayan? Yan na lang. ponder on the lives and the directions, the direction of our lives take when we make certain choices. So I guess that's it. Good morning, Admar. Good morning sa ating mga kababayan. Ito yung umpisa ng discussion mga kababayan. Interesting ito. Interesting ito dahil didiscuss dito mga kababayan ang isa sa mga mortal na kaaway nitong si Dr. Lauren Badoy. Yan ay si Francisca Francine Castro mga kababayan, na isang sinasabing NFA Rise ba? Membro ba? Basta makakaliwa, mortal na enemy ni Dr. Lauren Badoy. O di ba? Napatunayan silang guilty mga kababayan sa Court of Appeals. O ayun, iaakyat na naman nila yan sa Korte Suprema mga kababayan. Once na sabihin na Korte Suprema na talagang guilty sila, it will take 2 to 3 years mga kababayan. Tamang-tama na maging presidente na si Sara. Kulong yan si Sator Ocampo at Francine Castro. At sana mga kababayan doon sa kulungan, doon na sila kunin din ni Taning kagaya ni Akop mga kababayan. Ayan. Po, Dok, pag-usapan natin po itong naging desisyon ng Court of Appeals o CA na pagpapatibay po doon sa hatol laban sa 13 individual na nahatulan sa kasong child abuse kaugnay po doon sa mga batang katutubo sa Talaingod. Dapat nga kidnapping mga kababayan. Pero sige na lang. Kabilang nga doon At least kulong mga kababayan, kulong. sa mga inakusahan ay itong dating isang kongresista pa, Doc, at alam ko best friend mo ito, si Congresswoman Castro. Alam mo masasabi Best enemy. Doc? It's a victory for the Filipino people. At saka napakalaking dagok nito sa CPP, NPA, NDF at yung laban natin na matagal na nating pinaglalabanan, napakalaking victory nito, no? So, maraming salamat sa Court of Appeals na dininggi nila tayo. Eto mga kababayan, dalawa ng korte ang nagdesisyon. Sa Korte Suprema nito mga kababayan, sigurado yan. Opo, ano pong mensahe po nito, Doc, doon sa mga magulang, doon sa mga kabataan? Ito ba ay nagpapatunay na talagang yung pangre-recruit ng grupong CPP? Pero ang laking kasalanan na sa mga kababayan at nina Francine Castro, ang laking kasalanan na nila yan mga kababayan. Ilang kabataan na ba ang sinira ang buhay niyan mga kababayan na pumasok doon sa armadong grupo dahil sa kanilang pangre-recruit. Ilan na kaya? Countless of lives mga kababayan ang nasira na dahil sa mga demonyong iyan. NPA, NDF ay nakatutok sa mga kabataan tulad po ito, mga bata po, Doc, para umanib po sa kanilang samahan. No. Jade, napakaganda nito kasi kitang-kita naman kung ano nangyari kasi maraming video, no, kung anong nangyari nung araw na yon. Pero what's more interesting for the Filipino people and that Hindi na madidinay mga that they kababayan. should observe in all of this is paano gumalaw ang CPP, NPA, NDF propaganda machine. Kasi yung nangyari noon, biro mo ang ginawa, ang 18 na mga menor
ang kinuha ni Franz Castro at ni Satur Ocampo at 11 others at ipinasok sa van na walang pahintulot na mga magulang Kidnapping nga yan, dapat, di ba? nila at ng mga at saka ng tribo. Pinasok lang sila. Buti nahuli sila ng pulis, no? Pagkatapos nun makikita mo sa video na talagang galit na galit yung parents at yung tribal leaders. Pero ang makikita mo sa propaganda machine, kasama hindi ko lang pinag-uusapan ang bulatlat o alter media na alam naman nating lahat ay CPP created na propaganda machine yan, no? Kasama dito kahit mainstream media, ginagamit pa din yung narrative na Palibasa yung media, pinasok na lang yan mga kababayan ng mga NPA. rescue daw yon. Paano Rescue, kinuha nyo sa mga magulang, rescue. rescue, di ba? So makita mo, at that time, si Franz Castro was a representative, congresswoman siya noon. At si Satur, former congresswoman ng bayan muna. Ay mga kababayan, may personal na yung nanay ng aking kaibigan. May personal na karanasan dyan ni Satur. Habang nag-aaral pa daw sila sa State University noon mga kababayan, isa lang si Satur mga kababayan sa talagang nang uulol ng mga estudyante mga kababayan, nang re-recruit. Unang-una, papapasukin sa muna nila mga kababayan as rallyista. Yung nanay ng kaibigan ko mga kababayan, inulol ni Satur, pinahiga mga kababayan sa kalsada. Pinahiga sa kalsada and then buti na lang na himasmasan yung nanay ng kaibigan ko. Lumayo-layo siya mga kababayan doon sa grupo ni Satur dahil sa tingin niya, hindi na mabuti ito, papahigain ka sa kalsada. Buti na lang umalis siya mga kababayan dahil kung hindi, yung mga ibang kasamahan niya, naging rebelde. So paano na yan ngayon? I-deny nila mga kababayan na hindi sila recruiter. So bakit naging rebelde yung iba na nagpaiwan sa grupo ni Satur? 'Di ba? So kailangan Yung iba na din, patay na din mga kababayan. Yung kasamahan ng dahil naging rebelde eh. para matapos natin ito, kilalanin natin ang kalaban natin, no? Alam naman nating lahat kung ano nangyari doon, pero bakit tuloy-tuloy pa din yung very blatant and shamefaced na lies ng CPP, NPA, NDF propaganda machine? Always it will be because of recruitment and fundraising. Recruitment. Sana nga mapulbos na yung mga jablong yan mga kababayan pag upo na ni Sara. Once and for all. Matapos tatong kahibangan na ito mga kababayan ng 50 years na silang nagsasalot mga kababayan eh. Lalo pa ngayon na talagang lusaw na lusaw sila sa pag-recruit ng mga NPA. Pero itong Prente, itong sila Franz Castro, yung propaganda machine, nakikita natin yung mga nasa Kongreso ngayon, sina Reneco ng Kabataan Party List. Yan mga kababayan. Makabagong kulot mga kababayan yan naman ang magsasalot kagaya ni Raulol Manuel. Sila Tonchi Tinio ng AC. Tony Tinio, Titinio, teacher, kunwari teacher. May teacher bang? Ay nako, kunwari teacher daw mga kababayan. Teachers, lahat sila nagsasalita kasi mga prente ng CPP, NPA, NTF yan at saka mga operatiba sila. Reneco, Tonchi Tinio, Eto alam naman mga kababayan Tapos sana talagang seryosohin na yan sila mga kababayan ng tuluyan na maubos. Open secret na yan mga kababayan na talagang mga NFA rights ng mga taong iyan mga kababayan. Arlene Brosas, mga nasa kongreso ngayon. So nakita natin na yung sinasabi ng mga former rebels, totoo yon na yung itong mga prente sa kongreso ang ginagamit nila yung kapangyarihan nila para maskara. Kaso huling-huli si Franz Castro noon, 'di ba? Huli ka. At saka si Satur Ocampo at saka 11, pero tuloy pa rin yung propaganda machine na rescue yon kahit na very blatant, very blatant. Parang tuloy-tuloy yung pagkasinungalingan ni makikita mo dito, manood kung mapagmamasdan ninyo kung sino yung mga kaalyado nila. Hindi ko sinasabi na lahat ay CPP, NPA, NDF. Pero makakaliwa. Pero kilala naman natin kung sino yung CPP dahil sinasabi naman namin diretso, di ba? Sinasabi namin diretso. Pero makikita mo din kung sino yung mga ginagamit at paano sila nagagamit wittingly or unwittingly. So, napakaganda nito. Napakaganda. Ang susunod, syempre mag-a-appeal yan sa Supreme Court. Pero most likely, hindi na. Kasi actually,
Some lawyers were saying, kasi So dapat kinulong na yan. I'm not a lawyer, no, but I'm not stupid, so I can understand what lawyers are saying. Now, the lawyers are saying, pag nag-court of appeals ka na, dapat tama na yon dahil nagsalita na yung korte. Pero, alam na, Ay, akyat nila sa Supreme Court yan. Sigurado. Pero sige. ang template ng mga komunistang teroristang ito, itutuloy nito ito hanggang Supreme Court. Why? For recruitment, para tuloy-tuloy pa rin yung pagsalita nila na ni-rescue nila yon kasi grabe yung militarization noon, kasi yung salugpungan schools, talaga yung mga military, pinasisira yung mga... Salugpungan mga sabi nila paaralan daw, tapos paaralan pala ng mga NPA mga kababayan dahil may sariling mga kababayan, sariling national anthem na may sariling panunumpa, tapos eskwela ng mga... pati pag-assemble ng baril mga kababayan, pinag-aaralan. Meron bang mga dyan mga kababayan, matinong paaralan na ganyan? Tapos pagkamuhi sa mga kababayan, gobyerno ang tinuturo. Mga bata ng indigenous peoples. Ano yung katotohanan? Yung katotohanan doon yung sa lugpungan schools ay hindi hindi siya DepEd accredited. Although sinasabi ng Rappler na NPA siguro itong mga animal na to mga kababayan. DepEd accredited. It's a blatant lie kasi nga ang Rappler ay kaibigan din ng CPP, NPA, NDF, na sa loob din yan ang mga media operators ng CPP. So, ayan ang kwento na nilalabas nila na Kaya nga nagalit sila kay Sara mga kababayan dahil nung naging DepEd si Sara, talagang tinabaho niya yung mga salugpungan. And then, pinalitan niya mga kababayan ng legitimate na mga paaralan. Dahil sa halip na mga kababayan magsalugpungan, doon na lang sa sa legit na paaralan. Kasi ang problema mga kababayan sa mga malalayong lugar, wala kasing paaralan ng DepEd. Nilagyan ni Sara mga kababayan. Galit na galit ang mga NPA. eskwela yon, hindi yun eskwela. Those were terrorist training camps for indigenous peoples. Hindi nga lang sa lugpungan mga kababayan dahil mayroon ding Alcadev. Paaralan din mga kababayan di umano. Tapos, di ba si Angel Locsin, mayroong mga picture mga kababayan na pumunta sa Alcadev School ng mga makakaliwa. Ay, Angela Locsin, na kanyang tito mga kababayan, pamangkin ba si Nery Colmenares, mataba. Tapos ang hindi military ang nagtanggal ng mga eskwelang yun, kundi ang mga magulang mismo with their own hands. How do I know it? I was there. Nakita ko yung eskwela kung paano nila talagang, at saka narinig ko yung mga kwento ng mga magulang. No? So, makikita ito yung mga gasgas na ito, di ba? Gasgas pa more. 13, whatever, something number, di ba? So, we have to know our enemies if we want to end this, because we really have to end itong CPP, NPA, NDF kasi hindi lilipad ang Pilipinas, no? Meron NPA, tayong mga bulbusin na. surot, no? Mga salot yung mga yan. Salot talaga. Na bawat sektor ng ating lipunan Mga anay ng lipunan. Yan ang katotohanan. nandyan sila. Ang nakikita kong maganda dito, kasi kami yung unang task force ni PRRD, di ba, na lumaban ng diretsyo dito. Sa yung gobyerno ay mismong may task force, no? Talagang face-to-face ang paglaban mga kababayan ng Dokbadoy. So, nasa comms ako noon. Ako yung nag-strategic communications, may team ako. So, ang layo-layo na ngayon, ang layo-layo na nang narating ng Pilipinas ngayon na hindi ko na kailangan lumaban. Ang Pilipino na mismo ang lumalaban sa kanila. Diyan mismo sa social media, sa pages mismo nila na hindi sila nakakasabat, di ba? So, umaandar tayo. So, maraming salamat talaga sa Court of Appeals kasi kung hindi gagamitin nila yan, Yan ang laban kasama ang bayan. Kasama mo kami, Dr. Badoy, sa paglaban. gagamitin nila yan. Bakit? No, para ma-recruit ang mga anak natin kasi habang nagsasalita tayong lahat, habang nag-aaway-away sa politika, ang salot na yan, itong mga komunistang teroristang ito, they're very focused on recruiting our children. Kahit sa BJMP, nagre-recruit sila. No? Grabe no, pati BJMP So, mga tuloy-tuloy kababayan. lang sila. Opo. So masasabi na natin ngayon na talagang last time convicted, double convicted na itong mga dalawang nababanggit po ninyong kongresista, Doc, na dawit nga po dito sa issue dito. Mga Although maaari pa silang makapag-appeal, pero sabi mo nga ay
wala ng pag-asa. Sa tingin mo, Doc, ano ba to? Makukulong o may danyos, di ba? Kasama po Well, kulong, mayroong kulong. Dito Sayang nga, mga kababayan, 4 years lang daw. Dapat nga mga kababayan, reclusion perpetua o bitay ang mga gablong yan. po ng Court of Appeal sa Talaing of 13. Ang kaparusahan dito ay imprisonment, pero sayang kasi 6 years lang. Tapos nabasa ko kasi sinabi ni Franz Castro, Ang problema dyan mga kababayan, no? Sige, papakulong nila. And then bibigyan ng amnesty ni bangag agad-agad mga kababayan. Diyos ko, kakampi pa naman ng mga kabangagan mga kababayan. ang gusto nyo lang kasi mapreso kami. Natural. Hindi lang yun kung may Kung gusto pa namin bitay nga. Gusto namin bitay talaga kayo. Hudas kayo. Kulang pa yan. Kulang pa yan mga animal. meron pang silya electrica, Franz. Oo. You deserve it. Sa Silya ginawa elektrika. ninyo sa mga anak namin, natural. Gusto namin talaga Oo. na mapreso kayong dapat nasa bilibid kayong lahat Oo. ng mga komunistang Kung pwede, terorista mga kababayan, na sinisira ang mga Bitay. Bitay. anak namin. Natural. Gusto namin yan. So yan yung punishment sa kanila. 6 years in prison. It's Kulang pa yan eh. Dagdagan pa. not nearly enough what they deserve. No, it's not nearly enough. Po. Maaari ho ba ito maging ground din o magiging basehan, Doc, dahil nagre-represent po sila ng grupo na alam natin na ang halos sa kanila ay nasa Kongreso para sila ay matanggal na. Yes. Ang Kaso nga lang, NTFL, legal wala team, na ang eh. legal cooperation club. Di ba si Claire Castro? Pareho talagang Castro mga kababayan. Kasi si Francine Castro mga kababayan, hindi na siya congressman din. Master that's headed by Justice Angie ay tuloy-tuloy naman ang sa COMELEC, no? At dinidinig naman, just recently tinurn down ng COMELEC ba yung Kabataan Party List na appeal nila. So tuloy-tuloy lang ang laban na ito. Walang, kahit nandyan si Bongbong Marcos na kaibigan ng CPP at si Martin Bongbong Romualdez who Bangag Marcos. enabled and strengthened them and gave them on a silver platter their recovery after Rodrigo Roa Duterte really brought them to their knees. Walang tumitigil dito, no? We are Walang all holding the tumitigil. line. Tuloy-tuloy hanggang matapos ito kasi maliwanag na sa Pilipino na talagang hindi tayo aandar kapag ka nandyan pa ang mga salot na yan. Opo. Doc, bago ko Malaki ang tulong mga kababayan nitong laban kasama ang bayan. Yung programa ni na Dr. Lorraine Badoy at kay Eric mga kababayan laban sa mga NPA. Dahil nahubaran sila ng maskara mga kababayan eh. Dahil sa kanila mga kababayan, namulat ang mga mata ng mga Pilipino mga kababayan na kung sino-sino ang mga ito at ano ang kanilang mga agenda mga kababayan at anong kaugnayan nila sa mga NPA. Dahil kung dati-rati mga kababayan wala tayong alam dyan. Sa makatuwid nung dati mga kababayan, naalala pa natin, bumoto pa ako sa Bayan Muna. Dahil yan ang lagi nakikita natin sa TV, nakikipaglaban daw mga kababayan sa mga kurakot o ganyan. Ay Diyos ko Lord. Sabi ni Joe Masison, legal France nila mga kababayan. po ipasa kay partner Admar, nagbago na ho ba yung approach ngayon ng NTF-ELCAC? I mean, kung dati, madalas, kaya nga inaakusahan kayong nagre-red tagging, Parang inactive lang mga kababayan ang NTF-ELCAC. tuloy pa rin ho ba ang ganong approach doon sa mga grupong may koneksyon dito sa mga teroristang grupo? I'm no longer part of the NTF-ELCAC, but yung pagkakaalam ko, tuloy-tuloy pa rin sila, no? Tuloy-tuloy pa rin yung Mabuti naman, pero hindi na kagaya ng dati na aggressive talaga mga kababayan sa pakikipaglaban. Para ngayon, nawala ng gana dahil depende kasi yan sa presidente. yung pag red tag, yeah. We red tag, yeah, we identify very accurately sino ang CPP, NPA, NDF. Yun nga lang, ang kahirapan is because nga Marcos and Martin Romualdez are allies of the CPP, NPA, NDF party list in Congress para magkaroon sila ng attack dogs. Yun yung kahirapan, no? Unlike nung panahon ni PRRD, he was the one who led the fight against the CPP, NPA, NDF. We were the most powerful man in the country heading the fight against the communist terrorists. Napakalaking bagay nun. But now you have a president who cannot even say CPP, NPA, NDF. Diba? Wala
Bumangag ba kababayan ang mga NFA ngayon? So we have a really huge problem. But so what, no? Dumating na yung, buti na lang yung kagandahan ng panahon ni PRRD, yung laban na ito, hindi lang hanggang gobyerno, kundi na idala na natin sa mga kababayan natin so that they are part of it. And but yes, tuloy-tuloy yung sa NTF-ELCAC ngayon. But I cannot speak for them. I cannot speak for them. Doc, magandang malamig na umaga sa iyo dyan. Admar po. Doc, Admar! Opo. Admar! Dito po sa nakalipas, ito pong Admar! recruitment naman nila ngayon. Meron po ba kayong informasyon? Nag-iba ba sila ng pamamaraan sa pag-recruit? Kamusta yung monitoring nyo po sa mga sources po ninyo? Sa klase ng kanilang recruitment ngayon, muli ba silang sumigla? Mas nagiging open ba sila? Doc? Nagiging desperado sila. Kasi nga, Desperado na sila, Admar. alam na ng tao kung sino sila. Ay yung kanilang proteksyon ay yung mga maskara nila, 'di ba, na human rights activists sila, 'di ba? Or volunteer teachers sila. Human or rights abuser. Yan ang totoo mga kababayan. Activist. Mga abusado. madre sila, pare, Matrimonyo, Sila, et cetera. patrimonyo. Lahat mga kababayan sektor pinasok. etc. 'Di ba? Malaking bagay na natanggal yung mga maskara nila. So mas desperado sila ngayon, pero never underestimate a desperate organization, a terrorist and criminal organization Binigyan ng vitamins A. na Bangag. tuloy-tuloy at walang humpay ang pag-recruit ng mga anak natin na kahit na Sabado, weekend, grabe. yung mga anak natin, mga magulang, yung mga anak ninyo, siguro mga taga-PUP ito, no, idinadala sa BJMP at pagkatapos doon nire-recruit. Sino ang kumakausap sa kanila? Pati sa BJMP. Cadres ng CPP, the most powerful in their hierarchy. We're talking about Vic Ladlad, Wow, ladlad. Wigberto Villarico, Adalberto Silva, lahat ng mga yan. Yung kausap ng mga anak natin ay mga buitre at pinapayagan. Anong balak nila? Papasukin nila ang BJMP mga kababayan para kapag mayroong makakulong na mga NPA, sila na ang bahala, patakas. Ng BJMP yung mga anak natin. Mga lawyers NUPL daw mga kababayan, pinasok na rin, di ba? Di ba yan, sina Conte. Tingnan nyo mga ugali mga kababayan. Kahit na anong eskwela yan, kahit medical schools, nire-recruit sila. UERM, PGH, lahat yan, nire-recruit ng CPP. Wala silang, kasi nga talagang wala na silang ma-recruit, pero on the ground ang naririnig ko talagang nag-activate sila yung sa mga indigenous peoples ulit. Yan palagi ang kanilang mga kababayan, tinatarget mga inosente. Medyo mahirap kasi hindi mo kailangan magsinungaling tungkol sa gobyernong ito para magalit ka sa gobyerno. Sabihin mo lang yung totoo, magnanakaw si Marcos, 'di ba? Magnanakaw si Hindi naman kayo Marcos, pinagsisilbihan. magnanakaw si Ganun yung mga Marcos. sinasabi nila noon sa mga kababayan natin kung kaya't lumaki itong problemang ito. Tingnan niyo yung gobyerno, hindi naman kayo pinagsisilbihan. Wala kayong eskwela, wala kayong farm to market road. So dito na lang kayo sa Wala. amin. Dito na kayo sa lugpungan schools namin, libre, di ba? So madaling maniwala noon. Kaya sinabi sa amin ni PRRD, kung gusto ninyo itong matapos, itong salot na ito, magsilbi tayo ng maayos. And he was correct. Good governance. He was so correct. Ang galing-galing ni PRRD. Kasi umaakyat ako sa bundok noon at yung sasabihin mo lang na bakit wala pa yung eskwela dito tapos may eskwela Si Angel Locsin din, umakyat din sa bundok mga kababayan, may picture, andun siya sa salugpong, Alcadev. na. Alam mo, agad-agad magsusurrender yung mga yan. Lahat talaga, you're going to win them over to the side of the government kasi ang government ay nagsisilbi. So we have a problem now because we have a president. This man in Malacanang did not run to serve the Filipino people but to steal bangag from yan us every centavo that he can really suck out of this country. He will do it. So we have a problem. We have a big problem right now, but hindi naman sila mapapabuti, di ba? So yung mga kababayan ko na sinasabihan kayo na ang gobyerno hindi nagsisilbi, kaya dito lang mag-NPA na lang kayo, lalong sasama ang buhay ninyo. Magtiis lang tayo hanggang matanggal yan. Matanggal yung salot na president na yan. Salot, Tapos Pamor! ayusin natin ang gobyerno. Okay.
Opo. Doc, reaction lang po ninyo doon sa mga pag-sanction ng US sa mga ilang ICC judges na Buti nga. doon po. At Buti ito yung nga. ilan po sa mga judges na ito yung nagbasura doon sa interim release appeal ni FPRD. Ano po masasabi po ninyo? Ano, yun ang tamang tugon sa Yan ang tama talaga mga kababayan. Bigwasin mo yung makikialam sa'yo. Wala nang jurisdiction eh. Pero si Bangag, sa inyo na yan, kami pa maghahatid. ng isang soberanyang bansa sa nakikialam sa Utak kanila. mo- Ganun yung tamang tugon. Utak That bangag is the talaga. response of a sovereign nation. Kung anong ginawa ng US, kung anong ginawa ng Russia, na sila ang nag-file ng charge warrants of arrest sa mga judges na ito. How dare you? Diba? This is what a How sovereign dare you? nation does. The sovereign nation says, how dare you? How dare you? Interfere in matters that are of no concern to yours, 'di ba? So bakit ano yung tugon ng isang bansang walang soberenya? Eksakto kung anong tugon ni Bongbong Marcos. Bongbong tama ang Bangag ginawa Marcos. ng US, ng Russia. Biro mo, no, itong mga judges na ito ngayon, no, ito mga buwisit na ito, right? Mga Sino ba yung mga buwisit. yan? Ano bang pakialam ninyo sa amin? Hindi ba dapat ganun ang Wala nang jurisdiction talaga mga kababayan. ng isang soberenyang bansa? Sino ba kayo na ginajudge ninyo ang ating bansa? Uy, bayaran ninyo si Tatay Digong ha. Kayong ICC ha. Ng danyos sa pagpapakulong nyo sa kanya ng walang due process. Hindi man lang binigyan ng interim release mga kababayan. Pero hindi kayo nakakapag-Uber. Hindi man lang kayo nakakabili kasi Frenizio account. Kahit Uber, it came from that Venezuelan judge, di ba? Or was it the South American judge that she said that she couldn't even use her credit card to use an Hindi makapag-order ng pagkain. Uber or anything. Buti And nga. yet, you're standing in judgment of our nation. Why? Oh. Because we have Why, a president Delilah? who allowed this atrocity. Atrocity. Diba? Yun ang kahinaan ng Pilipinas ngayon. Yan ang pinaka number one problema natin, si Bongbong Marcos, na pinayagan niyang salaulain ang Pilipinas, na Sa laulak kasi ibinigay din, niya ang isang, Ungas. pinagkanulo niya ang isang ordinaryong mamamayan. Hindi ordinaryo. Dating presidente pa. No, sa isang dayuhan, nakakasulasok. It's a heinous crime. It's Talaga. treason. Treason. Diba? So, tama talaga yung nangyaring yan. Alam mo, Admar, Jade, mga kababayan. Admar. Having worked with PRRD, no, pag inaantay namin siya, lagi kami nag-uusap-usap. Kasi sa totoo lang, para siyang magician. Sa totoo lang, so, ang tingin ko dito at the end of all of this, no, pag natapos na lahat ito, masisira ang ICC, ang CPP, at iyang mga Buti nga, pati ICC. Mga kababayan, isa-isa nang nag-alisan yung mga bansa, mga kababayan. Nawala ng tiwala na sa ICC. Yan ang kanilang mga kababayan, nakuha sa pamumulitika, pakikipagsabuatan, mga kababayan, sa mga bangag. Pagiging bias, nawala na ng tiwala ang kanilang mga miyembro. rakot na yan headed by Bongbong Marcos, and it's going to be because of BRRD, his moral force. Pati ICC So sira. I'm really looking forward to that. No, that's my intuition about all of this, and we're seeing it now. His house is crumbling, no? So tama lang yung that heinous crime, that treacherous crime that Bongbong Marcos did to PRRD, extraordinary rendition, na binigay pa sa ICC, na very clear na ngayon that ICC is a political weapon. Diba? Talaga. Tumatanggap pa daw na donation, mga kababayan, sa kung sino mang gustong magbigay. Ang tanong namin, ilang maleta ang binigay ng mga kabangagan sa inyo, ICC? Tama yun. Maganda yung Ilang nagkakalinawan maleta? tayo ngayon sa buong mundo. Kasi sinabi ni Bongbong Marcos, walang Bongbong Bangag diktaturang Marcos. Pilipinas, di ba? Na hindi natin siya pwedeng iharap sa sarili nating mga korte, no? So maganda na nagre-reset tayo ngayon. Bongbong Bangag Doc, Marcos. ilang araw na lang, Pasko na, Christmas na, Doc. At Pasko na pala, no? Doon na lang tayo, mga kababayan, sa Christmas Day talaga. Dahil parang iba pa rin pakiramdam, mga kababayan, ngayon Ibang-iba. magbabagong taon, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Jade, I want to say something lang about the death of the passing of Romeo Acop. Yan na pala kanina, mga kababayan. It's in line, I guess, with Christmas, no? So if you don't mind, no? Isang rason kung bakit I had Acop. to flee the country
was because of Romeo Acop. Dahil No, kay Akop. then another reason why I experienced, my family and I experienced yung oppression of an illegal detention for Dahil no kay other reason Akop. than because we expressed our Yung ginawa ni Akop, mga kababayan, evil deeds yun eh. Oh, evil deeds talaga, mga kababayan. So kung evil deeds yun, alam mo na kung saan mapupunta, mga kababayan, pagkatapos niyang our matigok. God-given right to free expression by asking Martin Romualdez, is it true that you spent your allowance for travel Kinulong is sila. 850 million? Kinulong And because sila. of that, we were illegally detained. And one of that was Romeo Acop. He was the one who moved to cite me and Eric for contempt, no? So I guess in this holiday season, no, we need to ponder, no? Kasi nakita natin ang Pilipinas nawalan na talaga ng North Star, no? Itong mga leaders natin supposedly binigyan natin ng napakalaking mga kapangyarihan, pero anong ginawa doon? Ginamit talaga Sinalaula. para pagbuhatan tayo ng kamay. 'Di Mm. ba? So minsan gusto ko tanungin si Romeo Acop, is it worth it? Worth Diba? it Is ba, it worth it Acop? yung ginawa mo sa Pilipinas? Nadala mo ba lahat yan? Sa Nadala mo ba hukay? lahat ng mga ninakaw mo? Sa Diba? impyerno? So, in this season of love, I guess, no, which is what our life ought to be about. I want all of us to ponder on the lives and the directions, the direction of our lives take when we make certain choices. So I guess that's it, no. That's it, Alright. pansit. Doc, Merry Christmas and Happy Merry New Year po Christmas. sa inyo. I Maraming miss you salamat po. guys. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.